Oh, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka lumabas at doon magpahangin? Saka magpaaraw ka rin kaya? Tingnan mo nga oh, mukha ka ng white lady sa sobrang putla mo sa kakakulong mo rito sa kwarto. Pasensya ka na ate ah. Ayoko lang talagang lumabas. Mas gusto kong nagbabasa ng aklat o magsulat ng kwento. Alam mo naman na hindi ako yung tipong lakwatsera eh. Sige, ikaw ang bahala. Alam ko namang hindi kita mapipilit. Aalis na nga pala muna ako ha para ibenta tong kakanin na niluto ko. Maglaka na lang ng pinto dahil matatagalan ako sa bayan. Sige po ate, ako na pong bahala. Basta mag-iingat ka rito. Huwag ka ring magpapapasok ng kung sino lang, lalo na kung hindi mo pa ganong kilala. Mag-isa ka lang at babae pa. Opo ate, magsusulat lang ako ulit para naman may maibigay din ako para sa gastusin natin sa bahay. At gaya ng araw-araw na routine ng kanyang ate Almira, magigising lang ito ng 10:00 ng umaga para lang magluto ng kakaning paninda nito sa bayan tuwing hapon. Babalik ito ng dapit hapon para mag-asikaso ng kailangan sa bahay at matutulog ng mahigit 3 oras, mula 8:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. Mararamdaman na lang ni Kathy ang pagising nito at paggayak ng madaling araw para umalis ng bahay. Makakabalik lang ito pagsapit na ng 6:00 o 7:00 ng umaga, para lang muling matulog hanggang 10:00 ng umaga. Si Kathy na rin ang nag-aasikaso ng pangangailangan niya tuwing nauuna siyang magising sa umaga, hanggang sa nakasanayan na niya ang ganung routine ng kanyang ate Almira. Kailanman ay hindi siya nagtatanong dito dahil ayaw niyang ungkatin din ito ang dahilan niya kung bakit pinili niyang huminto muna sa pag-aaral matapos niyang maranasang mabuli sa kanilang school. Ngunit isang umaga, nabulahaw ang kanyang tulog dahil sa kapitbahay nilang si Mang Teryo. Nasaan ang ate Almira mo, Kati? Ho? Bakit niyo hinahanap si ate, Mang Teryo? Napapansin ko kasing lagi siyang inuumaga na uwi. Hindi lang yun. Lagi rin siyang umaalis na madaling araw. Aminin mo nga, anong pinagkakaabalahan ng ate mo sa ganong oras? Siguro ginagawa niyang puhunan ng katawan niya, no? Ganun nga siguro kapag wala na mga magulang na gumagabay. Napapariwara na. At kahit anong trabaho na lang ay pinapatos para lang magkapera. Anong sabi niyo? Bawiin niyo po ang sinabi niyo, Mang Teryo. Hindi ho totoo ang binibintang niyo kay ate. Mabuting tao po ang ate ko. Siyempre ipagtatanggol mo. Ate mo yun eh. Saka hindi lang naman ako nakakapansin sa ginagawa ng ate mo. Kaya sa tingin mo, may maniniwala pa sa inyong inosente ang ate Almira mo? Kilala ko si ate. Hinding-hindi niya gagawin yun. Saka bakit ho kayo nakikialam sa buhay ng may buhay? At pati mga magulang namin na matagal nang pumanaw, dinadamay niyo pa. Kung nandito lang ho kayo para makichismis o mambintang ng walang katotohanan, mabuti pa po matulog na lang kayo ulit. Kaya aga-aga po nang bubulaho kayo para lang dyan. Pinilit na lang huminahon ni Kathy upang wag niya na lang mapatulan ang sugarol na kanilang kapitbahay. Dahil bukod sa pagiging sabungero, mahilig pang magpakalat ng maling balita si Mang Teryo. Ngunit alam ni Kathy na ilag din ang matanda sa kanyang ate, subalit dahil wala ro ng nakatatandang kapatid, mag-isa niyang hinaharap ang mga paratang nito ng mga oras na yon. Subalit ayaw pa rin magpatalo ng 40 anyos na si Mang Teryo. Nahakot na rin ito ang atensyon ng ilang napapadaan at nakikiusyoso. Ayaw naman ni Kathy na lalong madungisan ang pangalan ng kanyang ate dahil lang sa paratang nito. Nang akmang kukunin niya ang patpat na ginagamit nila sa paglalaba, bigla namang dumating si Karina na isa ring kontrabida ng kanyang buhay. Nagawa pa nitong gatungan ang mga maling akusasyon ni Mang Teryo. Bakit kasi hindi mo nalang aminin, Kathy, na pareho lang kayo na magaling mong ate? Parehong malandi na gaya mong mga aagaw. Anong pinagsasasabi mo, Karina? Anong inagaw ko sa'yo? Saka pati ba naman ikaw pagbibintangan din si ate? Nagtatrabaho ang ate ko ng marangal kaya wala kayong karapatang sabihan o ituring siya ng ganyan. Talagang ikakaila mo pa eh. Saka may nakapagsabi rin sa akin na nakita niya ang ate mong pumasok sa isang club sa bayan.
So anong ginagawa niya ron? Walang katotohanan ng mga binibintang mo sa amin ng ate ko, Karina. Kaya bawiin mong sinabi mo. At bakit ko naman babawiin, Aber? Anong magagawa mo kung yun naman ang totoo? Kaya ka nga huminto na sa pag-aaral mo dahil nagbabala ka ng mag-asawa na maaga, di ba? Aray! Bitiwan mo ako! Ang buhok ko! Kung ayaw mong tumigil, kakalboy na lang kitang sinungaling ka! Nagsabunutan ang dalawa sa harap ng bakuran nila Kathy. Halos magpagulong-gulong sila pareho sa lupa. Ngunit dehado si Kathy dahil malaking bula si Karina. Kaya sa huli, siya namang napunta sa ilalim. Ngunit dahil mas mahaba ang kanyang mga kuko, ang mukha ni Karina ang kanyang pinuntirya. Ilang beses niya itong kinalmot sa mukha dala ng panggigigil niya rito. Subalit ang mga kamay nito ay hindi rin matanggal sa pagkakasabunot nito sa kanyang mahabang buhok. Pilit silang inawat ni Mang Teryo, subalit nadamay rin ito kinalaunan. Hoy, mga iha! Itigil nyo na yan! Ano ba? Ay, aray ko! Ang anit ko! Bakit ba pati ako sinasabunutan nyo na? Aray! Bagay lang yan sa inyo dahil pakailamero kayo. Walang iyakang babae ka. Talagang nagawa mo pa akong kalmutin sa mukha. Ikaw ang dapat na kinakalbo. Ang buko, bitiwan mo. Aray ko. Mga iha, tama na! Huwag nyo rin ako indamay! Aray ko! Ang ilong ko! Aray ko! Anong kaguluhan to? Anong ginagawa nyo? Ate, tulungan mo ako makaganti sa babaeng to. Kathy, Karina, itigil mo yan. Mabilis na dinaluhan ni Almira ang kapatid nang akmang sasakalin na ito ni Karina. Tinulak niya ang babae at pilit na itinayo si Kathy na gulo-gulo ang buhok at punit-punit ang manggas ng suot na damit. Aalma pa sana si Karina nang agad itong tinutukan ng hawak na bolo ni Almira. Maging si Mang Teryo ay kanya ring tinignan ng masama ng akmang magsasalita pa sana ito para magreklamo. Nakatulad ng dalawa ay gulo-gulo rin ang buhok at damit. Napaatras din ang mga ito dahil sa hawak ni Almira. Kung hindi kayo titigil sa panggugulo, ako na makakalaban ninyo. At kayong mga usyusero at usyusera, magsiuwi na rin kayo dahil wala kayong mapapala rito. Gusto lang naman naming malaman kung bakit... Ay, na, hinto na! Kalimutan mo na lang, Kathy, na may sinabi ako, ha? Sige, alis na ako. Magpapakain pa nga pala ako ng mga panabong kumanok. Che, takot ka lang kay ate. Ang dami mo pang sinabi. Kathy, tama na yan. May araw ka rin sa akin, Kathy. Tandaan mo, makakaganti rin ako sa'yo. Mas triple pa ang igaganti ko matapos ang ginawa mong ito sa mukha ko. Magsama kayong mag-ating parehong Amazon at malandi. But... Subalit bago pa mahabol ni Kathy si Karina, pinigilan na ito ng kanyang ate na seryoso ang anyo. Ipinagtabuyan din ito ang mga kapitbahay at napapadaang nakikiusyoso na nagbubulong-bulungan pa rin. Hindi naman napigilang mapayuko ni Kathy dahil alam niyang mali ang kanyang ginawang pagpatol kay Karina sa harap ng maraming tao. Hindi niya lang talaga napigilan ang kanyang emosyon, kaya niya ito nasugod ng hindi nag-iisip. Napansin naman ni Kathy ang sukbit na basket ng kanyang ate Almira. Gaya ng dati, may mga dala na naman itong halamang gamot at ugat ng kung ano-anong puno. Dala ng kuryosidad, hindi na nakatiis pa si Kathy na magtanong dito. Lalo na dahil sa paratang dito ni Mang Teryo at Karina. Ate, totoo bang kung ano man yung iniisip mo, kalimutan mo na, Kathy. Basta ang masasabi ko lang, walang katotohanan ng mga chismis nila tungkol sa akin. Kaya ipanatag mo lang ang loob mo. Wala akong ginagawang masama para dungisan ang pangalan ng pamilya natin. Ate, bahala ka na rito at matutulog na muna ako. Ikaw na rin ang bahalang magluto nitong dala kong manok. Sige, pero hindi ka ba muna kakain bago matulog? Busog pa ako. Wala nang nagawa pa si Kathy kundi ang sundan na lang ng tanaw ang pagpasok ng kanyang ate Almira sa silid nito. Naging malamig ang huli nitong kataga kaya hindi niya na ito pinilit pa. Nang ayain siya ng kanyang ating bumili ng isda sa dalampasigan ng sumapit ang dapit hapon, napilitan siyang sumama rito. Ngunit nang naabutan nila sa dalampasigan si Karina kausap si Jethro,
na siyang dahilan kung bakit siya nahinto sa pag-aaral. Nilukob si Kathy ng takot at napakapit sa kanyang ate Almira ng mahigpit. Oh, may problema ba? Bakit parang nanginginig ka yata? Mukha ka ring namumutla. Ate, huwag na lang kaya tayong tumuloy. Ano kasi, parang biglang sumama ang pakiramdam ko. Ha? Bakit naman? Kanina lang ang saya-saya mo pang magkwento Basta ate, mamaya na lang tayo tumuloy kung gusto mo. Ayoko lang din kasi... Si Karina ba? Boyfriend niya ba ang lalaking kasama niya? Hindi mo naman kailangang matakot sa babaeng yun. Kasama mo naman ako kaya hindi ko hahayaang saktan kanya ulit. Hindi mo naiintindihan, ate. Bago pa makapagtanong ulit si Almira, lumapit na sa kanila ang lalaking kasama ni Karina. Nang makita nito ang pagkakabalisa ni Kathy, nagawa pa nitong mapangisi at biruin ang dalagita. Tinignan naman ng masama ito ni Almira at binigyan ng babala. Lalo na nang lumapit na rin si Karina na may hindi maipintang mukha. Jetro, bakit mo pa ba nilalapitan ng babaeng yan? Ano, pupunta ka ba sa birthday ng pinsan ko o hindi? Aba, malamang pupunta. Basta kung saan may alak at tandaan. Nandun ako, syempre. Ate, tara na. Biglang sumakit yung tiyan ko Ha? Ano bang nakain mo kanina at biglang... Kathy, saan ka ba pupunta? Miss, baka gusto mo iatid na kita. Huwag ka muna magmadali. Tumahimik kang ang lalaki ka. Sa kalayuan mo ang kapatid ko. Kapag nakita pa kitang pinepeste si Kathy, ako ang makakaharap mo. Ngunit ang loko ay nagawa lang tumawa habang sinusundan nito ng tingin ang papalayong si Kathy. Naanimoy may humahabol ditong 10 kabayo. Alam ni Almira na may hindi tama sa ikinikilos ng kanyang kapatid. At sa nakikita niya, may kinalaman si Jetro sa pagiging balisa ni Kathy. Wala siyang nagawa kung hindi ang sundan nito matapos niyang bigyan ulit ng babala ang 2 taong pinakaayaw makita ng kanyang mahal na kapatid. Ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari kay Kathy ng sumunod na araw. Kathy, ano nangyayari sa'yo? Teka, ayos ka lang ba? Ate, ang sama ng pakiramdam ko. Nangihina rin ako, ate. Ano? Teka, humiga ka lang muna ulit. Ikukuha kita ng maiinom. Pinagpapawisan ka rin, oh. Ate, nahihilo ako. Kathy? Kathy! Diyos ko, Kathy, gumising ka! Huwag ka matutulog, Kathy! Kathy! Mabilis na tinungo ni Almira ang kapatid nang bigla na lang itong matumba at mawala ng malay. Napansin din niya ang unti-unting pagtubo ng mga kulay ubing pasa sa iba't ibang parte ng katawan nito. Doon pa lang ay may kutob na siyang may kakaibang nangyayari sa katawan ni Kathy. Dahil matapos ang nangyari sa dalampasigan, nagkulong na lamang sa kanyang silid ang dalagita. Masama ito. Mukhang may gustong kumulam sa kapatid ko. At kung sino man siya, humanda sa akin ang taong yon. Dahil hindi ko siya mapapatawad. Bago tuluyang umalis para maghanap ng sangkap na kakailanganin niya para gumawa ng lunas, humingi muna siya ng tulong sa isang batang kanyang iniligtas noon, upang mabantayan lamang ang walang malay niyang kapatid. Lingid naman sa kaalaman ni Kathy, walang ni sino mang nakakaalam ng tungkol sa itinatagong lihim ng kanyang ate Almira, kundi ito lamang. Kaya nang magising siya at hindi makita ang kapatid, hindi na siya nagtaka pa dahil lagi namang ganoon ang senaryo sa kanila. Ang hindi lang niya maintindihan na siyang ikinagulat pa ni Kathy ay ang kaalamang maliban sa kanya, may makikita siyang bata pagkagising niya ng hapong yun. Sino ka? Nasaan si Ate Almira? Ako po si Letlet, Ate Kathy. Nagbilin po si Ate Almira sa akin na bantayan kayo habang wala po siya. Letlet? Paano kayo nagkakilala ni ate? Saka sa tingin ko, ang bata-bata mo pa. Anak ka ba ng kaibigan ni ate? Hindi po. Isa po ako sa mga batang niligtas ng ate nyo. Dahil mabait sa amin si Ate Almira, kaya pumayag ako magbantay sa'yo.
Nagugutom na po ba kayo, ate? Ikukuha ko kayo ng nilutong sinabawan ni Ate Almira kung gusto niyo pong kumain. Ipinagluto ako ni ate. Bilang oras na nga pala akong walang malay. Hindi ba umalis si ate para magtinda ng kakanin? Hindi po. Umalis ang ate niyo para daw ikuha kayo ng gamot. Ayos na po ba ang pakiramdam niyo, Ate Cathy? Dahil sa sinabi ni Letlet, doon lang naalala ni Cathy ang tungkol sa nangyari sa kanya. Kung bakit siya hinimatay na lang bigla. Nang tanggalin niya ang kumot na nakatabing sa kanyang katawan, ikinagimbal pa niya ang kanyang nakita. Kung kaya't hindi niya rin napigilang mapasigaw na siyang ikinataranta naman ng 10 taong gulang na si Letlet. Nang mapagmasdan nito ang katawan ni Cathy, kahit ito ay napabulalas din sa pagkabigla. Ang mga tumubo kasing pasa sa katawan ni Cathy ay naging parang mga bulutong. Sakalang dinaramdaman ng dalagita ang paghapdi at kirot ng bawat parte ng kanyang katawan nang mapabalikwas siya ng bangon dahil sa gulat. Hala, ate, ano nangyari sa inyo? Ang katawan ko, bakit nagkaganito? Letlet, sabihin mo ang totoo. Kung saan si ate nagpunta? Anong gagawin ko ngayon? Bakit nagkaganito ang katawan ko? Ate, huwag ka nang umiyak. Babalik din agad si Ate Almira. Baka may gamot na siyang dala para gumaling ka na agad. Kung ganun lang sana kadali, Letlet. Pero sa nakikita ko, malabong magamot agad ang kakaibang sakit na basta na lang tumubo sa katawan ko. Ang init-init din ang pakiramdam ko ngayon. Na para akong sinisilaban. Letlet, tulungan mo ako. Ate, ano nangyayari sa inyo? Ate Cathy, naku, lagot na. Ate Almira, nasan ka na ba? Anong gagawin ko rito? Kailangan ko humingi ng tulong. Nataranta naman si Letlet at hindi malaman ang gagawin nang bigla na lang nangisay si Cathy at muling himatayin. Tumakbo ito patungo sa labas ng bahay, subalit muli ring napahinto nang maalala ang paalala rito ni Almira, na kahit anuman ang mangyari, hindi niya pwedeng iwan si Cathy na mag-isa. Kaya sa huli, walang nagawa ang batang si Letlet kundi ang kumuha ng basang pamunas para punasan si Cathy nang mapansing bukod sa pamumutla ay nanginginig ito at pinagpapawisan din ng malamig. Ate Almira, bilisan niyo na po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Samantala, habang pababa ng bundok si Almira, nakarinig na lang siya bigla ng pagtili ng isang babae. Nang sundan niya ang pinagmula noon sa pag-aakalang may aksidenteng nangyari, gayon na lang ang gulat niya at pagkabigla nang mapansin niya ang isang lalaking nakahubad ng pang-itaas. Nakapaibabaw ito sa isang babaeng nagpupumiglas at pilit na sumisigaw upang humingi ng tulong. Ngunit pinipigilan ito ng lalaki sa mga kamay. Nagawa rin itong busalan ng hinubad nitong damit ang babae para lang hindi ito makalikha pa ng ingay. Sa tagpong nakita ni Almira, halos magdilim ang kanyang anyo dahil alam niyang pinagsasamantalahan ng lalaking yon ng babae. Kaya bago pa nito maituloy ang masamang balak, mabilis siyang dumampot ng bato at maingat na nilapitan ng mga ito. Palaban kang babae ka, ha? Bakit kasi hindi mo na lang ako pagbigyan? Nanlalabang ka pa eh. Alam mo namang masisiyahan ka rin sa gagawin ko. Sabi ng tama na sa pagpiglas eh. Bago pa masuntok ng lalaki ang nagpupumiglas na dalagita, mabilis na itong hinampas ni Almira sa ulo ng batong hawak. Siniguro niya namang hindi niya ito mapupuruhan. Ngunit dahil nadali niya ito sa bandang batok nito, dumaing lamang ito at agad ding nawala ng malay kinalaunan. Mangiyak-ngiyak namang gumapang paatras ang dalagitang natakot dahil sa nangyari. Pilit naman itong pinakalma ni Almira. Huwag kang matakot. Iniligtas lang kita sa binabalak na masama ng lalaking yan. Isuot mo na ng maayos ang damit mo. Ihatid na kita sa inyo. Po,
Ano po bang nangyari sa kanya? Pinatay niyo po ba siya? Hindi pa patay ang hayop na yan. Pero sisiguruhin kong mananagot siya sa batas dahil sa ginawa niyang pagtatangkang halayin ka. Talaga po? Pero paano kung balikan niya ako at ulitin ang ginawa niya, ate? Paano kung pati kayo madamay din? Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang gawin niya yon. Kaya kung tapos ka na sa pag-aayos mo, ihahatid na kita sa inyo. Pero po, natatakot ako malaman ni tatay ang nangyari sa akin. Baka po kasi mapatay niya ng tuluyan ng lalaki niyan pag nalaman niyang totoo. Nangako naman dito si Almira na siya na ang bahalang magpaliwanag sa tatay nito sa nangyari. Ngunit bago umalis ang dalawa, muling pinagmasdan ni Almira ang mukha ng lalaki. Nang makilala niya naman ito bilang si Jethro, parang hindi na siya nagulat pa. Dahil una pa lang, may kutob na siya sa pagkatao ng lalaking yun. Ngunit nang may isang bagay na inamin ng dalagitang si Emmy na siyang nalaman nito mula kay Jethro, halos hindi na makapagpigil pa si Almira na tuluyang wakasan ang buhay nito. Dahil ayon pa kay Emmy, nabanggit daw ng lasing na si Jethro ang ginawa nito sa unang naging biktima nito. Habang pinipilit niya ako, ate, lagi niya rin binabanggit ang pangalang Cathy. Naisip ko nga nung una na baka napagkamalan niya lang ako sa ibang babae, kaya niya ako pinagtangkaan nung makita niya ako. Hindi ko nga kilala ang lalaking yan. Ganun ba? Mukhang alam ko na kung bakit nagkakaganon ang kapatid ko sa tuwing nakikita niya ang lalaking yan. Siya pala ang dahilan ng lahat ng paghihirap ng kapatid ko. Hindi ko siya mapapatawad. Ate, ano pong nangyari? Anong gagawin niyo? Kailangan ko ring ipaghiganti ang kapatid ko, Emmy. Dahil isa rin ang kapatid ko sa pinagtangkaan ng hayop na yan. Walang iya siya. Binaboy niya ang kapatid ko. Kaya pala ganun na lang ang takot ni Cathy sa tuwing nakikita niya ang hayop na lalaking yan. Magbabayad siya sa ginawa niya. Ate, huminahon muna kayo. Hindi niyo naman po siguro binabalak na patayin ng lalaking yan, di po ba? Huwag ka maglala, Emmy. Dahil alam kong mas gugustuhin pa niyang mamatay na lang dahil sa gagawin ko sa kanya. Gaya ng sinabi ni Almira, bilang ganti sa ginawa ni Jethro sa kanyang kapatid at sa babaeng si Emmy, bago patuluyang magkamalay si Jethro, kanya na itong kinuhanan ng ilang hibla ng buhok at ilang patak ng dugo para sa gagawin niyang paghihiganti laban dito. Ngayon niya na ibubunyag ang katotohanang isa siyang mangkukulam. Umalis siya para kumpletuhin ang sangkap na kakailanganin niya para kontrahin ang pangungulam sa kapatid niyang si Cathy. Nang maalala ang tungkol dito, agad na siyang nagmadali. Hindi na rin nagpahatid pa si Emmy. Matapos nitong magpasalamat, nagpatuloy sila sa magkaibang direksyon. Nang makauwi si Almira, doon niya napag-alaman kay Letlet ang nangyari sa kapatid matapos niyang mawala ng ilang oras. Kaya mabilis niya itong nilapitan at hinaplusan ng gawa niyang langis ang bawat bulutong na tumubo sa katawan nito. Habang ginagawa yun ni Almira, hindi niya napigilang maawa lalo sa sinapit ng kapatid. Dahil kahit tulog ito, mababakas naman ang paghihirap sa mukha nito. Ipinapangako kong magbabayad ang mga taong may gawa nito sa iyo, Cathy. Ipinapangako ko. Kaya naman ang sumapit ang gabi ng walang istorbo, isinagawa ni Almira ang unang ritual. Sa pamamagitan ng buhok na nakuha ni Cathy mula kay Karina nang magkasabunutan ng mga ito noon, at ang buhok at dugong nagmula kay Jethro na isang rapist, hindi na siya nagdalawang isip ang muling yakapin ng kadiliman para lang makapaghiganti at makuha ang hustisyang kailangan ng kapatid. Dahil ang batas sa panahong yon ay wala ng halaga pa pagdating sa salapi. Kaya si Almira na mismo ang maghahanap ng sagot para sa sinapit ng dalawang inosenteng kabataan mula sa mga kamay ng mga taong yon. Nang sumunod na araw, nabulahaw ang pamilya ni Karina dahil sa tili niya mula sa kanyang silid. Nagising na lang kasi siya dahil sa pangangati ng kanyang mukha at leeg.
Ngunit parang nahahawa naman ang kanyang kamay sa tuwing kinakamot niya ang kanyang mukha. Kung kaya't kumalat din yon sa kanyang magkabilang braso. Ang kati-kati! Ano ba ito nangyayari sa akin? Bakit ganito? Hindi ko na matiis pa ang pangangati. Nagtaka naman ang kapatid ni Karina dahil sa kanyang inasta nang makita siya nito sa kwarto. Ngunit nang makita nito ang itsura niya na halos matuklap na ang balat sa sobrang pagkamot niya, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid ang sigaw nitong may halong takot at pagkasindak. Dahil sa ginawa nito, hindi rin napigilan ni Karina ang lalong mabahala para sa kanyang kalagayan. Dahil habang panay ang pagkamot niya dahil sa pangangati ng kanyang katawan, ang kirot at hapding naramdaman kani-kanina lang ay kusang nawala. Napalitan niyo ng pamamanhid na para bang hindi niya maramdaman pa ang parte ng kanyang katawan na siyang kinakamot niya. Nang kanyang pagmasda ng mga braso at leeg sa salaming nasa tukador, halos maglupasay siya sa kanyang nakita. Hindi ito maaari. Hindi! Ang katawan ko! Sa kabilang banda, habang tumutungga ng alak si Jethro sa harapan ng kanilang bahay, panay ang bulong niya sa sarili. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng galit at pagtataka na rin dahil sa nangyari sa kanya ng mga nagdaang araw. Nagising na lang kasi siyang nananakit ang kanyang batok dahil sa walang yang nanghampas sa kanya, dahilan kung bakit nawalan siya ng malay at hindi maisakatuparan ang balak niya sana sa dalagitang nakilala. Nababahala rin siya sa isiping anumang oras ay bigla na lang susugod sa kinaroroonan niya ang pamilya ng babaeng muntik niya nang halayin. Kaya heto siya't kay aga-aga, tumutungga ng tandway para lang marelax ang kanyang isipan. Dahil doon ay hindi na tumitigil magbunganga ang kanyang ina sa ginagawa niya. Subalit dahil sa takot nito sa kanya, hinayaan na lamang siya nito. Nang muling tumungga ng alak si Jethro, mabilis niya yung naibuga ng bigla na lang nanakit ang kanyang lalamunan. At siya namang pagdaan ni Mang Teryo na may dala pang panabong na manok. Oh, hinay-hinay lang sa pag-inom, iho. Abay, kay aga-aga yan ang almusal mo. Huwag kang makialam dito, tanda. Kung ayaw mong gawin kong pulutan yung hawak mong panabong. Abay, hindi naman ako makakapayag, iho. Ang mahal ng bili ko rito eh. Oo nga't may pambili ka ng alak, pero walang pampulutan. Sinabi ng tumahimik ka, matanda ka eh. Ang lalamunan ko, parang puputok na. Iho, ano nangyayari sa'yo? Hoy, ayos ka lang ba? Abay, iba na yan ah. Baka naman kasi... Aray ko, ang sakit. Tawagan mo si nanay. Kailangan niya ako madala sa pag-abutan. Aray ko, ang junior ko. Bakit kumikirot din? Aray! Ano ka mo? Bakit hawak mo yung harapan mo? Teka, hingi ako ng tulong. Bilisan mo na! Aray ko, ang sakit! Parang may langgam sa ari ko na kumakagat! Napapamura pa si Jethro habang natataranta ito. Hindi nito malaman kung ano ang unang hahawakan at dapat intindihin. Hanggang sa halos mamaos na siya dahil sa pananakit ng kanyang lalamunan. Pakiramdam niya kasi may malaking batong nakabara doon. Habang ang kanyang ari naman ay parang tinutusok ng libu-libong maliliit na karayom. Pakiramdam niya pa, anumang sandali ay mamamagana yun at puputok, na ikinatakot niya sa kauna-unahang pagkakataon. Dahil yun lamang ang isa sa nagsisilbi niyang kaligayahan. Pakiramdam niya ay may hindi tamang nangyayari sa kanyang katawan. Narito na ang tulong, iho. Iho? Hala, ano yung sinuka mo? Bakit may itim yan at ang baho? Tulungan mo ako! Iho? Abay, huwag ka matulog dyan! Naku,
Ang baho talaga. Baka naman pati bituka ng batang ito, iniluwa niya na. Sus Mariosep! Nang makita ng ina ng binata ang nangyari sa kanya, napatili rin ito at nagimbal sa kanyang sinapit. Wala namang nagawa si Mang Teryo kundi ang tumulong kahit hawak pa niya ang paborito niyang panabong na manok. Samantala, patuloy naman si Almira sa isinasagawang orasyon gamit ang mga tila mukhang taong inukit sa kahoy. Kanya itong binalot ng pulang tela at pinagsama ang dalawang replika. Napangiti siya dahil alam niyang tagumpay ang isinagawa niyang pangungulam. Sandali lamang siyang nagpahinga dahil wala siyang naging tulog bago nagpas siyang puntahan ng kapatid na kasalukuyan pa ring tulog sa silid nito. Nang kanya itong silipin, siya namang pagising nito ng tuluyan. Nang makita ang kapatid, lalong napangiti si Almira at tuluyan na ring nakahinga ng maluwag. Gising ka na. Nagugutom ka ba? Ipaghahanda kita ng almusal mo. Ate, nandito ka na. Ano palang nangyari? Saka, hala, ang katawan ko. Bakit nawala na lang bigla ang mga tumubong bulutong? Ate, ano nangyayari sa akin? Bakit parang pinaglalaruan ako? Huwag ka mag-alala, Kathy. Unti-unti ka nang gumagaling. At dapat natin yung ipagpasalamat. Ate, ikaw ba may gawa nito? Ang sabi ni Letlet, umalis ka raw para maghanap ng panlunas. Ate, maraming salamat ha. Walang anuman yun, bunso. Dahil lahat kaya kong gawin para sa'yo. Hindi mo na rin kailangan pang mag-alala na may gagawa sa'yo ng hindi maganda. Na ipaghiganti na rin kita, Kathy. Ate, anong ibig mo sabihin? Bilang tugon, ipinaliwanag ni Almira sa kapatid ang kanyang ginawa. Kanya na ring inamin ang kanyang lihim na alam niyang matagal nang gustong malaman ng kapatid. Kahit ito ay hindi makapaniwala dahil sa nalaman nito. Ngunit kaysa matakot sa kanya, nagawa pa siyang yakapin ni Kathy ng sobrang higpit. Tuluyan din itong napahagulgol ng iyak sa kanyang mga bisig. Nag-iyakan silang magkapatid ng mga sandaling yon. Sa hindi naman kalayuan, matapos tumulong ni Mang Teryo sa binatang si Jetro na maisugod dito sa pinakamalapit na pagamutan, umuwi siyang masama ang loob at galit na galit. Dahil sa pagtulong niya, nakawala ang hawak niyang panabong na manok at tumalon sa tricycle na kanilang sinasakyan. Hindi niya inaasahang masasagasaan ito ng truck na napadaan. Halos isisi niya sa binata ang nangyari sa pinakamamahal niyang manok. Kaya hindi na rin siya sumama sa huli at umuwi na lamang bit-bit ang namatay niyang manok. Kapag minamalas ka nga naman, paano na to? May exam ka pa sana sa susunod na linggo, tapos ganito lang ang mangyayari sa'yo. Kahit kailan hindi na ako tutulong pa sa nangangailangan. Kung ikaw naman ang naging kapalit, baby ko! Halos matawa naman si Almira nang maabutan niya sa labas ng kanilang bakuran ang ngumangawang si Mang Teryo. Ang planong gantihan din ito dahil sa pagiging tsismoso nito ay kanyang pinag-isipan. Dahil wala nang masasakit pa sa damdamin nito ang mamatayan ng alaga nitong panabong. Sa naisip, palihim nang umiti si Almira. Nang sumunod na araw, nabulahaw na lamang sila dahil sa tili ni Mang Teryo na parang babae. Hindi naman napigilang makiusyoso ni Kathy sa nangyayari kay Mang Teryo. Anong nangyari sa kanya, ate? Bakit para siyang kinakatay na biik? Hulaan mo kung bakit. Aalis na nga pala muna ako para magtinda ng kakanin, ha? Maglaka na lang ulit ng pinto at gate, ha? Opo, ate. Mag-iingat ka po. Kathy, Almira, kayo, wala ba kayo napansin kagabi? Yung mga alaga ko, may pumatay sa kanila. Paano na ako nito ngayon? Mahimbing po ang tulog ko kagabi, Mang Teryo eh. Kaya pasensya ka na at wala ako napansin. Teka, bakit? Hindi na kita nakikitang umaalis sa madaling araw. Baka naman ikaw may gawa ng mga isa alaga ko. Huwag kayong basta nalang mambintang, Mang Teryo.
Inaalagaan po ako ni ate dahil nagkasakit ako ng ilang araw. Halos hindi nga po umaalis sa tabi ko si ate. Kaya malabo niya magagawa ang sinasabi niyo. Pero wala namang ibang makakagawa nun kundi... Hindi na nito na ituloy pa ang gustong sabihin ng sa hindi kalayuan. Nakita nila kung paano habulin ng itak ng nanay ni Jethro ang lola Auring ni Karina. Nakasunod din ang maraming tao sa mga ito. Dinig na dinig din nila ang malakas na boses ng nanay ni Jethro habang patuloy nitong hinahabol ang may katabaang lola ni Karina na kahit may edad na ay maliksi pa rin. Hindi ako kumulam sa anak mo, kaya nagkakamali ka ng taong pinupuntirya. Layuan mo kung babae ka dahil kung hindi ka titigil, talagang kukulamin na kita. Aray ko ang balakang ko. Ano nangyayari sa dalawang yun? Kulam? Pangkukulam si Manang Auring? Abay, mukhang may kinalaman nga siya sa nangyari sa binatang yun. Ha? Bakit po, Mang Teryo? Anong nangyari kay Jethro? Ipinagtapat naman ni Mang Teryo ang nasaksihan nito sa nangyari sa anak ng kumare nito, na sandaling nakalimutan ang pagdadalamhati dahil sa nangyari sa mga alaga nito. Agad namang nagkatinginan si Kathy at Almira. Parehong nagkaunawaan ang kislap na mababakas sa kanilang mga mata. Nang hapong yun, naging panauhin nila ang mga batang tinulungan ni Almira. Naroon din si Emmy para magpasalamat sa nagawang pagtulong dito ng dalaga. Dahil sa nalaman, halos maluha si Kathy dahil sa pasasalamat. Gayong maling-mali ang mga naging paratang dito ng ibang tao at maging na mga iniisip niya tungkol dito noon. Ang ate Almira niya pala ay isang philanthropy na sa kabila ng kakapusan sa buhay, hindi hadlang dito ang pagtulong sa kapwa. Nang mabalitaan niya isang araw na nahuling magkasiping ang dalawang taong kinamumuhian niya, tuluyan ang napanatag ang loob ni Kathy. Dahil alam niyang mawawala na sa landas niya ang dahilan ng kanyang takot at makakabalik na rin siya sa kanyang pag-aaral. Wakas!